Good afternoon, class. How are you today? So, ngayon ay online class natin. Before we begin our discussion, I just want to invite the presence of God sa ating klase. Let's bow our heads. Heavenly Father, in the name of Jesus and through the working power of the Holy Spirit, Lord, we invite your presence in this class. We just want to give us the wisdom, knowledge, and understanding po, Panginoon, at bigyan mo sila ng pag-uunawa sa aking mga lesson. Maraming salamat at sa iyo ko lamang po binabalik ang mataas na papuri po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon, okay lang kahit wag nyo nang i-open ang inyong mga camera para hindi kayo maubusan ng data. Magbibigay lamang ako ng kakaunting mga aktibidad at mamaya naman ay lang tayo, konting discussion lang. Alright? So, for our first activity, kailangan nyong i-arrange ng mga letra na nakatago sa iisang word. Kailangan nyo lang pindutin ang raise your hand dyan sa reaction. Yun lang, at tatawagin ko kayo isa-isa. So, let's move on. Number 1, ano kaya ito? Kung babasahin, ito ay lamis. Very good, Islam. Number 2, yes, Mr. Marcos. Very good, Hinduism. Number 3, ano kaya ito? Ang gulo, no? Yes, Miss Pamitan. Very good, sculpture. Number 4. Sino kaya itong nagtataas ng kamay? Yes, Miss Chari. Very good, Buddhism. So, the last number, ano kaya ito? Sino itong nagtataas ng kamay? Yes, Mr. Bobby. Very good, it is the Southeast. So, let's move on. Ito naman ay ang gagawin nyo lang ay make a concept map using the word inside the big box. Ang gagawin nyo na lang dito is sabihin nyo na lang kung ano ang belong sa China, ang belong sa Korea at Japan. Ganun din ang gagawin nyo. Parang another activity lang din ito. Just raise your hand na lang, mga anak. Okay, so yung mga nasa box kaya, saan kaya nabibilong ang mga ito? Sa China ba, Korea, or Japan? Ang mask making. Saan kaya nabibilang ang mask making? Yes, Miss Adrian Turuel. Very good. Sa Korea. Ang kumadori kaya. Saan kaya nabibilong ang kumadori? Yes, Mr. Garma. Okay. Very good. Ang kumadori ay nabibilang sa Japan. Next, kabuki. Yes, Miss Pamitan. Yeah, very good. Sa Japan din siya nabibilang. Made up kaya? Saan kaya nabibilang ang made up? Very good. Sa Korea. Ang mountain and water. Saan kaya nabibilang ang mountain and water? Kung papansin ninyo, class. Very good. Sa China siya nabibilang. Ang song ceramics. Saan kaya nabibilang ang song ceramics? Parang ngayon ko lang din to narinig. Very good. Ang song ceramic ay nabibilang sa China. Ang Great Wall of China. Wala na yan kasi may China na siyang So, nabibilang siya sa China. So, next is the Hanamusubi. Saan kaya siya nabibilang? Very good. Sa Japan. Ang palace architecture kaya, saan kaya nabibilang ito? Yes, Miss Butay. Very good. Sa China nabibilang ang palace architecture. So, that's all for our activity class. So, nag-enjoy ba kayo or ano ang na-feel nyo sa ating activity?
Yes, Mr. Ivan. How did you find the activity? Okay, very good. It's very engaging. So, kahit online tayo class, no? Nakakapag-klase pa rin tayo. Nakakapag-activity pa rin tayo. So, ano kaya sa pagkakaalam nyo sa mga activity na natin? Ano kaya ang ating lesson ngayon? Ano kaya, class? Sino tong nagtataas ng kamay? Yes. Mr. Marcos. Very good. The East Asian Arts and Craft. So, dadako na tayo sa ating counting discussion class. So, in the arts of China, artists in Chinese visual art employs calligraphic skills, which involves the use of deep brush to demonstrate the influence of Chinese painting's linear focus. The most distinguishing aspect of Chinese art is linear focus, which results in thin, strongly defined lines. The dominant lineage of monumental Chinese architecture, on the other hand, is known as the palace architecture, and it was employed for a variety of large-scale structures. So, let's move on to this one. Wait, class. Nag-back ang aking PowerPoint. Wait lang, class. So, sa Japan naman, sa China, ito yung mga painting subjects or themes nila. Like flowers, birds, landscapes, palace and temples, human figures, animals, bamboos, and stones. Sa Japan naman, scenes from everyday life, narrative scenes crowded with figures and details. Sa South Korea or North Korea naman ay isa lang ang nila, landscape paintings, minwa or the traditional folk painting, the four gracious plants, plum blossoms, orchids or wild orchids, or the chrysanthemums, fourth bamboo, fifth portraits. So, let's move on to the history of Korean painting. When it first appears as an independent form, it is said that until the Joseon Dynasty, the primary influence of Korean paintings were Chinese paintings. However, Korean paintings have subjects such as landscapes, facial features, Buddhist topics, and an emphasis on celestial observations in keeping with the rapid development of Korean astronomy. So, let's move on naman sa China. Sa Japan. I should say, sorry. Wait, class. Dito naman sa Japan, ay meron silang tinatawag na kabuki makeup or kesho. Is already in itself an interpretation of the actor's own role through the medium of the facial features. On stage, this interpretation becomes a temporalization of makeup in collaboration with the audience. So, the kabuki makeup is also another way of face painting which has two types class. May dalawang types ang kabuki makeup ng Japan. First is the standard makeup. It applied to most actors. Nagagamit ito sa mga actors ng mga Japan. Ang second naman is the Kumadori makeup. Ito naman it applied to villains or heroes. It is composed of very dramatic lines and shapes using colors that represent certain qualities. Merong dark red. Ito yung sinisimbolo ng passion or anger. Ang dark blue naman, depression or sadness. Ang pink naman is yung mga parang
para sa mga youths or mga kabataan nila. Ang light green naman ay calm. Ang black, ito yung fear, yung kanilang kinakatakutan, kadiliman. Ang purple naman is nobility. So, that's the Kumadori makeup. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kulay na nagre-represent ng mga ganon class ng Kumadori. So, I think yun lang ang aking ile-lesson sa oras na ito. Magbibigay ako ng assignment, isasend ko na lang sa GC natin. Make sure to do the assignment class because next meeting, kailangan nyo tong ipasa sa akin ng face-to-face. Okay? Okay, class. Shall we call it a day? Okay. Bye, class.